Sa bisa ng bagong batas, hindi lang ang tax exemption sa mga balikbayan box ang tataasan. Gayon din sa mga pasalubong, mga pinamili sa ibang bansa at pati na mga binili online. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano. Jessica, kalalagda nga lang ni Pangulong Aquino dito sa Customs Tariff and Modernization Act o CMTA na layong bigyan ng mas mataas na tax exemption. Hindi lang yung mga balikbayan box, kundi pati na rin yung mga padala o uwi ng mga OFW at maging yung mga pasalubong ng mga balikbayan. Pati na rin yung mga pinamili online. Kung gaano kataas ang tax exemption, depende sa klase ng padala o yung uwing pasalubong, kung gaano katagal yung inilagi sa labas ng bansa at kung OFW o hindi ang nagpapadala. Huwag naman sanang dagdagan ng tax. At iba naman ang para sa pamilya ay pinagkakainteresan pa. Nanggagalaiti ang mga OFW nang iamba ng Bureau of Customs ang dagdag buwis sa mga balikbayan box noong nakaraang taon. Pero tapos na ang yugtong yan sa pagpirma ni Pangulong Noynoy Aquino sa Customs Modernization and Tariff Act o CMTA. Sa ilalim nito, may exempt na o mababawasan ng buwis sa mga balikbayan box. Mula sa dating 10,000 pesos, itataas na hanggang sa 150,000 pesos ang tax exemption ng kada balikbayan box. At least 150,000 ang exemption ng bawat bumabiyahe, OFW rin. At yung mga matagal nang nasa ibang bansa, aabot ng 350,000 yung pwede nilang iuwi. Ang de minimis o in-order online at mga uwing pasalubong ng mga biyahero na nakakahalaga ng 10 hanggang 10,000 pesos, exempted na rin. Itinaas din ang taxable ceiling para sa maaaring iuwi ng returning residents depende sa taong inilagi sa ibang bansa. Kung OFW, may dagdag na 150,000 pesos na exemption. Recognition na rin yan doon sa ating unang-una sa mga balikbayan sa kanilang hirap na ginawa. Parang, not a reward actually, but para lang talaga matulungan din sila. Talagang bibilis o wala blockers for trade. Hindi na i-release yung shipment on time, kaya nagkakaroon ng port congestion. Naniniwala ang customs na malaking tulong ito sa pagsugpo sa katiwalian. Hindi na magdadalawang isip. Oo. Diba? Kasi pag nag-alin lang, ito pwede, ito hindi pwede. Hindi na pwede yun, diba? Kaya nga binigay na yung value na tinaasan eh. Para yung mga tao mag-declare na talaga ng tama. Hindi na nila dadayain yung declaration nila. Binabalangkas pa ng customs ang implementing rules and regulations sa CMTA. At Jessica, 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette at mga pangunahing pahayagan, magiging epektibo ang CMTA. Pero ayon sa Bureau of Customs, mga end of June pa raw nila mailalabas at pinal may sasakatuparan itong implementing rules and regulations ng naturang batas. Jessica. Pero Dano, parang walang nakaspecify para dun sa mga bumabiyahe. Tapos nagsha-shopping abroad, 'di ba? May mga gamit lalo na ang mga babae o kahit mga lalaki pag mga relos, 'di ba, na pasok dun sa tax exemption yung 150,000. Paano ba 'yon? Jessica, linawin lang natin, yung mga nagsha-shopping abroad, yung mga nagbabakasyon or halimbawa merong official business, basta kahit sino na nasa labas ng bansa for less than 6 months, pasok yan dun sa de minimis na tinatawag na tax exemption. Yung de minimis, medyo wide spanning yan eh. It covers yung mga uwi ng kahit sino na basically turista, or lumagi sa labas ng bansa for less than 6 months. That also covers yung mga in-order online, halimbawa dun sa mga online auction sites or yung mga e-shopping or e-commerce sites. So, under the de minimis exemption, anything na ipamili mo, ang tax exemption yan is 10,000 pesos. Ngayon, anything over 10,000 pesos, lalapatan na yan ng mga karampatang duty. Yung 150,000 up na tax exemption dun sa mga pasalubong, that would only apply dun sa mga nakabase na sa ibang bansa for a specified amount of time. Ang minimum yan is 6 months. So, halimbawa, 6 months, nakatira ka na sa ibang bansa, 6 months to 5 years, just to do the minimum, yun yung, dun napapasok yung 150. Ngayon, kung OFW ka,
madadagdagan pa yan ng additional na 150,000 pesos na tax exemption. So, ang minimum mo na tax exemption, suma total, if you're a resident returning to the country na meron ka mga pinamili, is 300,000 pesos. Ngayon, ang Bureau of Customs, binabalangkas pa nila doon sa kanilang IRR kung paano i-identify yung mga ganitong parameters. Kasi yung length of stay outside the country, kung OFW o hindi, meron mga determining factors yan. Paano mo tutukuyin kung sino yung OFW o hindi, and even yung length of stay, Jessica. Okay, so yung mga nagbobiyahe, namimili abroad, ng mga designer na bag o mga sapatos, for example, itatax pa rin sila pag nasita sila sa airport, tama? Yes, Jessica, tama yan. Dahil papasok sila dun sa de minimis. Anyone na nasa labas ng bansa for less than 6 months, so pagpalagay natin mga 1 week or 2 weeks, nagbakasyon or nag-official business, tapos halimbawa bumili ng designer bag, luxury watch, or anything that's worth over 10,000, kailangan papasok talaga yan dun sa 10,000. 10,000 lang talaga yung tax exemption. At sabi sa atin ng BOC, dahil nga streamlined at computerized na yung process nitong under the CMTA, mahirap ng mandaya ng declaration. So, kailangan talaga honest at tapat yung declaration dahil meron sila mga paraan at meron daw sila mga parameters. Initially, X-ray yung sinasabi nila sa atin, pero meron sila mga binabalangkas na iba pang identifiers para malaman kung nag-misdeclare ang isang tao na bumalik sa bansa with something that's not in the initial declaration, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.